7 taon akong naging martir, alipin sa sarili kong diyahanan. Pero sa isang gabi, tinapos ni Marco ang lahat sa pamamagitan ng isang pirasong papel at 5 milyong piso. Bayad yan sa serbisyo mo, sabi niya habang yakap ang babaeng pinalit niya sa akin. Tinapon nila ako na parang basurang wala ng silbi. Pero hindi nila alam, sa loob ng 7 taon, hawak ko ang kanilang pinakamadilim na sikreto. Sino ngayon ang magmamakaawa? Annalyn, pirmahan mo na ang annulment papers na yan. Here is a check for 5 million pesos. Isipin mo na lang na separation pay mo yan sa 7 taon nating pagsasama. Ang boses ni Marco ay parang isang matalas na labaha na humiwa sa katahimikan ng kanilang marangyang silid. Malamig, walang emosyon, at tila ba nagbabasa lamang siya ng isang business contract sa harap ng isang kliyente. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng asawa. Sa mga sandaling iyon, si Annalyn ay nasa sahig, nakaluhod sa tabi ng kama. Hawak niya ang isang malambot na basahan at isang mamahaling plumahe ng sapatos. Katatapos lang niyang pakintabi ng paboritong leather shoes ni Marco na gagamitin nito sa isang mahalagang pulong. Ang amoy ng shoe polish ay nanunuot sa kanyang ilong, isang amoy na 7 taon na niyang kasama, simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at pagsisilbi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malaking sampal. Habang inihahanda niya ang bawat hakbang ng kanyang asawa patungo sa tagumpay, ang asawa naman niya ay naghahanda na ng paraan para tuluyan siyang ilaglag sa kanyang buhay. Dahan-dahang tumulo ang isang butil ng pawis mula sa noo ni Annalyn, kasunod ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tseke na inihagis ni Marco sa ibabaw ng kama ay dahan-dahang nahulog sa sahig, lumanding sa tabi ng kanyang mga tuhod. 5 milyong piso. Iyon ba ang halaga ng 7 taon ng kanyang buhay? Ng 7 taon na kinalimutan niya ang sariling mga pangarap bilang isang computer engineer para lamang maging isang full-time housewife na walang ginawa kundi ang magluto, maglinis, at mag-alaga sa pamilyang hindi naman siya tinuring na tao? Nararamdaman ni Annalyn ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang mga buto. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng silid na yon ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang tsekeng iyon na tila ba isang maduming basahan. Huwag ka nang magpakadrama, Annalyn. Isang boses na puno ng puot ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Pumasok si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng isang mamahaling robe na gawa sa seda. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na gawa sa nara ay tila isang babala. Hindi pa man nakakalapit, ay itinapon na nito ang isang baso ng tubig sa sahig, malapit sa kinaroroonan ni Annalyn, dahilan upang mabasa ang dulo ng kanyang duster. Napakaswerte mo pa nga at binayaran ka ng anak ko bago ka palayasin. Sa itsura mong yan, isang basurang galing sa hirap na binitbit lang dito sa Forbes Park dahil sa utang na loob. You should be grateful. Actually, Nicole is coming tonight. Ayaw naming makita ang mukha mo rito kapag dumating ang babaeng tunay na nararapat para sa posisyon mo. Isang babaeng hindi baog at may utak na kapantay ng sa anak ko. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Annalyn. Ang pagbanggit sa pangalang Nicole ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Si Nicole, ang babaeng laging ikinukumpara sa kanya, ang babaeng nakapag-aral sa ibang bansa. At ngayon ay ang babaeng lantarang ipapalit sa kanya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Napatingin si Annalyn kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit isang sulyap ng awa. Ngunit nakita niya lang ang asawa na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo.
Na tila ba ang presensya ni Annalyn ay isang distraction lamang sa kanyang schedule. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat, ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. Napayuko si Annalyn. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay biglang naging estatwa. Ang tubig na itinapon ni Doña Aurora ay dahan-dahang kumakalat sa sahig. Binabasa ang tsekeng 5 milyong piso. Ang tinta ng halaga ay tila unti-unting kumukupas sa paningin ni Annalyn. Tulad ng pagkupas ng lahat ng pag-ibig na inilaan niya para sa pamilyang ito. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao na 7 taon niyang ibinaon sa limot. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagtitiis? O ito na ang simula ng aking pagbabalik sa kung sino talaga ako bago ko hinayaang nakawin nila ang aking liwanag? Nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng basang sahig at ng kanyang durog na dangal. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang bawat patak sa bubungan ay tila isang bilang ng mga oras na natitira sa kanya sa bahay na ito. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ni Annalyn, isang kislap ng isang dating talino ang unti-unting nagigising. Isang malamig na determinasyon na hindi kayang bayaran ng anumang tseke. Habang hinihintay ni Marco ang kanyang pirma at habang hinihintay ni Doña Aurora ang kanyang pag-alis, hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang basahan ay nakakita na ng isang butas sa kanilang perpektong imperyo. Ngunit sa ngayon, nanatili siyang durog, nanatili siyang mag-isa sa dilim ng kanilang kalupitan. Ang bawat hakbang ni Annalyn patungo sa kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang dulo ng kanyang duster na nabasa ng tubig na itinapon ni Doña Aurora ay humahagip sa kanyang binti. Malamig at malagkit, parang ang bigat ng kanyang nakaraan na ayaw siyang bitawan. Sa loob ng 7 taon, ang mansyong ito sa Forbes Park ay naging kanyang bilangguan. Isang gintong hawla kung saan ang bawat kanto ay may alaala ng kanyang pagsasakripisyo. Tumayo siya sa harap ng malaking stove, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng sandok. Kailangan niyang magluto. Iyon ang utos. Kahit sa huling gabi niya rito, kailangan pa rin niyang pagsilbihan ang lalaking kakaalis lang ng kanyang dangal. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap para sa sinigang, ang paboritong ulam ni Marco, ay tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang araw na natanggap niya ang kanyang scholarship para sa master's degree sa Massachusetts Institute of Technology. Iyon ang kanyang pangarap, ang maging isa sa mga pinakamahusay na software engineers sa bansa. Ngunit sa araw ring iyon, naganap ang malagim na aksidente ni Marco. Nakita niya si Marco sa ospital, sugatan, at halos mawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-ibig, dahil sa utang na loob, sa pamilya nito na tumulong sa pagpapagamot sa kanyang ama noon, pinili ni Annalyn na manatili. Pinunit niya ang kanyang scholarship papers para maging caregiver ni Marco. Inisip niya noon na ang pag-ibig ay sapat na bayad sa anumang sakripisyo. Isang malakas na tunog ng busina mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng malaking pintuan at ang tunog ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig. Ang bawat kislap ng tunog na yon ay tila tinitusok ang kanyang pandinig. "Marco, babe, I'm here." Ang boses ni Nicole ay puno ng tamis na tila nakakaumay. Sumunod ang hagik-hik ni Doña Aurora, isang tunog na kailanman ay hindi narinig ni Annalyn para sa kanyang sarili. Pumasok ang dalawa sa kusina at halos mabitawan ni Annalyn ang sandok nang makita ang suot ni Nicole. Iyon ang kulay rosas na silk robe na binili ni Marco sa Paris 3 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Marco noon, regalo iyon sa kanyang kaarawan. Ngunit agad itong kinuha ni Doña Aurora at itinago sa cabinet dahil masyadong mahal para isuot ng isang katulong sa bahay. Ngayon, suot ito ni Nicole ng buong pagmamalaki
Ang tela ay humahaplos sa balat ng babaeng pinalit sa kanya. Oh, nandito pa pala ang dating reyna ng kusina. Wika ni Nicole habang tinitingnan si Annalyn mula ulo hanggang paa. Babe, sabi mo aalis na siya? Bakit amoy patis pa rin ang buong bahay? Lumapit si Marco at yumakap sa bewang ni Nicole sa harap mismo ni Annalyn. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mga pangako, ay wala nang makitang anuman kundi ang babaeng nasa harap niya. Hayaan mo na, Nicole. She's just finishing her last duty. Pagkatapos nito, wala nang amoy mahirap sa bahay na to. We'll renovate everything. Itatapon natin lahat ng gamit na hinawakan niya. Tumawa si Doña Aurora habang humihigop ng tsaa. Tama yan, Marco. Gusto ko ng minimalist na interior. Alisin natin ang lahat ng bakas ng pagiging probinsyana sa mansyong ito. Nicole, Hija, bukas na bukas din ay tatawag tayo ng interior designer. Para kay Annalyn ang kanilang mga salita ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Nakatalikod siya sa kanila. Pilit na pinipigilan ang paghikbi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi siya pwedeng umiyak sa harap nila. Hindi na. Nang matapos ang hapunan na tila isang ritual ng kanyang kamatayan, dahan-dahang naglakad si Annalyn patungo sa laundry room, ang maliit na silid sa likod kung saan siya madalas matulog kapag galit si Doña Aurora. Doon, sa ilalim ng mga nakatambak na lumang kumot at mga sako ng labada, ay may isang itim na bag na matagal na niyang hindi binubuksan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga alikabok na nakabalot dito. Sa loob ay ang kanyang lumang laptop, isang makina na naging saksi sa kanyang talino bago niya ito kinalimutan para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Nang haplusin niya ang ibabaw ng laptop, naramdaman niya ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang tunay na sandata. Hindi ang sandok, hindi ang basahan, kundi ang kanyang utak. Binuksan niya ang screen. Ang mahinang liwanag nito sa madilim na silid ay tila isang bituin na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Sa kabilang silid, naririnig niya ang tawanan ni Marco at Nicole, ang tunog ng pagbubukas ng wine at ang musika na tila nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Ngunit dito sa sulok ng kadiliman, nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Annalyn sa keyboard. Ang bawat pagpindot niya ay may kasamang determinasyon. Hindi na siya ang Annalyn na martir. Ngayong gabi, ang bawat luhang pumatak sa keyboard ay magiging isang code na sisira sa bawat pader ng imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. 7 taon ninyo akong tinapak-tapakan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paninindigan. Sa loob ng 7 araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kayang gawin ng babaeng minaliit ninyo. Sa screen ng laptop, lumitaw ang isang progress bar, ang system access ng kumpanya ni Marco, na siya mismo ang tumulong mag-setup sa background noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, ay dahan-dahang bumubukas para sa kanya. Ang mga numero at letra ay sumasayaw sa kanyang paningin, tila mga kawal na naghihintay ng kanyang utos. Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, ang katahimikan sa loob ng laundry room ay napuno ng isang bagong uri ng enerhiya. Isang enerhiya ng paghihiganti na binalot ng talino. Ang bawat numero sa screen ng laptop ay tila mga luhang naging kristal, matatalim, malamig, at handang sumugat sa mga kamay na nagtapon kay Annalyn na parang basurang walang silbi. Sa loob ng madilim at masikip na laundry room, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa monitor, na nagpapamukha sa kanyang mukha na tila isang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Ang amoy ng sabong panlaba at ang halumigmig ng mga basang-basahan ay nagsilbing saksi sa muling pagkabuhay ng kanyang talino. Habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumalakad sa ibabaw ng keyboard, nararamdaman ni Annalyn ang isang pamilyar na kaba.
Ang tunog ng bawat pagpindot ay tila isang mahinang tibok ng puso sa gitna ng malalim na gabi, isang ritmong matagal na niyang kinalimutan. Pumasok siya sa pinakamalalim na archive ng kumpanya ni Marco, ang Vanguard Holdings. Doon, nakita niya ang mga dokumentong hindi kailanman ipinakita sa kanya. Natuklasan niya ang isang serye ng mga transaksyon sa ilalim ng pangalang Project X10. Ang mga pondong dapat ay para sa mga empleyado at mga bagong kagamitan ay dahan-dahang inililipat sa isang offshore account. Ang halaga? Higit pa sa 5 milyong pisong itinapon sa kanya ni Marco. Ang bawat sentimo ay tila isang patunay ng kasakiman ng kanyang asawa. Habang siya ay nagtitipid sa bawat sentimo para sa kanilang bahay, si Marco naman ay naglulustay ng milyon-milyon para sa karangyaan nila ni Nicole. Biglang bumukas ang pinto ng laundry room dahilan upang mabilis na itiklop ni Annalyn ang kanyang laptop at itago ito sa ilalim ng isang tumpok ng mga sako. Annalyn, ano pang ginagawa mo rito sa dilim? Are you trying to steal something before you leave? Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng hinala. Habang itinatapat nito ang flashlight ng kanyang cellphone sa mukha ni Annalyn. Napakawalang hiya mo talaga. Hindi ka na nga nakatulong sa negosyo ng anak ko. Baka pati ang mga gamit dito ay ibulsa mo pa. Huminga ng malalim si Annalyn, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Nag-aayos lang po ako ng mga huling gamit ko, Mama. Gusto ko lang siguraduhin na malinis ang lahat bago ako umalis. Huwag mo akong tawaging Mama. You are no longer part of this family. Pagtataray ng matanda. Ang bagal-bagal mong kumilos. You're so useless kahit sa pag-aempake man lang ay wala kang silbi. Nicole is complaining because the master bedroom still smells like you. Gusto niyang pinalitan na lahat ng bedsheets ngayon din. Sa halip na sumagot ng pabalang, yumuko si Annalyn. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng kahinaan, kundi isang tabing para sa kanyang plano. Opo, gagawin ko na po. Nang umalis ang matanda na may kasamang pag-irap, lumabas si Annalyn at hinanap si Marco sa malawak na salas. Nakita niya itong nakaupo sa sofa, umiinom ng mamahaling whiskey habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay puno ng kayabangan. Ang anyo ng isang lalaking naniniwalang hawak niya ang mundo. Marco? Mahinang tawag ni Annalyn. What? I thought I gave you the check already. Pirmahan mo na ang papers at umalis ka na. Sagot ni Marco nang hindi man lang lilingon. Bigyan mo ako ng 7 araw. Pakiusap ni Annalyn. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagsusumamo. 7 araw para ayusin ang lahat. Para makahanap ako ng matitirhan. Isipin mo na lang na ito ang huling hiling ng babaeng naglingkod sa iyo ng 7 taon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. 7 araw? Para ano? Para magmakaawa sa akin? Fine, I'll give you 7 days. 7 days to pack your miserable life and get out. After that, I never want to see your face again. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, kundi babawiin ko ang 5 milyon. Salamat, Marco. Bulong ni Annalyn. Sa loob-loob niya, ang pasasalamat na yon ay isang sumpa. Hindi niya kailangan ang 5 milyon. Ang kailangan niya ay ang 7 araw na yon para tuluyang wasakin ang kinalalagyan ni Marco. Bumalik siya sa laundry room, muling binuksan ang laptop at itinuon ang pansin sa isang file na may markang private recordings, 2014. Ito ang taon ng aksidente. Nang i-play niya ang unang audio file, isang boses ang narinig niya sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng sasakyan. Marco, anong ginawa mo? Patay na ba siya? Tumakas na tayo. Walang nakakita. Ang boses na yon, hindi kay Marco. Iyon ay boses ni Doña Aurora. 10 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang hininga ni Annalyn. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng touchpad. Ang lihim na akala niya ay aksidente lamang ay isang sadyang pagtakas sa batas. Ang bawat segundo ng recording ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katotohanan.
Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa bubungan ng mansyon ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na awit. Sa likod ng malawak na hardin, malapit sa maliit na pintuan para sa mga tauhan, isang matandang babae ang nakatayo habang balot ng isang luma at kupas na kapote. Siya si Lola Esme, ang dating mayordoma ng mga DeMarco na biglang tinanggal sa trabaho noong nakaraang buwan dahil lamang sa isang basong nabasag. Lumingon-lingon si Lola Esme bago dahan-dahang kumatok sa pintuan ng laundry room. Ang mahinang tunog ng kanyang mga daliri sa kahoy ay tila isang senyales ng pag-asa para kay Annalyn. Agad na binuksan ni Annalyn ang pinto at ang malamig na hangin ng gabi ay sumama sa pamilyar na amoy ng matanda. Ang amoy ng luma, ngunit malinis na damit at ng katapatan. Lola Esme, bakit po kayo nandito sa ganitong oras? Basang-basa po kayo. Bulong ni Annalyn habang mabilis na pinapapasok ang matanda at binibigyan ito ng tuyong tuwalya. Annalyn, anak, narinig ko ang nangyari. Hindi ko maatim na iwan ka na lang ng ganoon pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin. Wika ni Lola Esme. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng lihim na dala niya. May kailangan kang malaman tungkol sa pamilyang ito. May kailangan kang hawakan para protektahan ang sarili mo. Dahan-dahang kinuha ng matanda mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at itim na USB drive. Ang malamig na metal nito ay tila naglalaman ng libu-libong tonelada ng katotohanan. Nakuha ko ito sa loob ng sasakyan ni Marco noong gabi ng aksidente. 10 taon na ang nakalilipas. Akala nila ay nawala ito. Pero itinago ko. Alam ko na darating ang araw na kakailanganin mo ito para makalaya sa impyernong ito. Nanginig ang mga kamay ni Annalyn habang tinatanggap ang maliit na bagay. Lola, ano po ang nasa loob nito? Ang dashcam footage ng gabing iyon, Annalyn. Ang ebidensya na hindi aksidente ang pagkamatay ng biktima, kundi dahil sa kapabayaan at kawalan ng puso ng asawa mo. At ang mas masakit, si Mang Carding, ang driver na nakakulong ngayon, pinayaran lang siya ng pamilya DeMarco para umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Pinangakuan siya ng pera para sa operasyon ng kanyang anak, pero hanggang ngayon, nasa bilangguan pa rin siya at ang pamilya niya ay naghihirap. Para kay Annalyn, ang bawat salita ni Lola Esme ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya na si Marco ay isang biktima ng pagkakataon. Naniwala siya na ang kanyang pagpapakasal dito ay isang paraan ng pagtulong sa isang sugatang kaluluwa. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kanilang kasal ay hindi binuo sa pag-ibig, kundi bilang isang moral shield. Pinakasalan siya ni Marco para magmukhang mabuting tao sa harap ng publiko, para matakpan ang bahid ng kanyang madilim na nakaraan sa pamamagitan ng isang asawang kilala sa pagiging relihiyosa at mapagkawang gawa. Anak, huwag mong hayaang tapak-tapakan kanila, sabi ni Lola Esme habang hinahawakan ng mahigpit ang mga palad ni Annalyn. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng kulubot ay tila nagbibigay ng lakas sa nangihinang loob ni Annalyn. Hindi ka basura, Annalyn. Ikaw ang gintong itinapon nila sa putikan nang hindi nila alam ang tunay mong halaga. Nang makaalis si Lola Esme sa gitna ng dilim, bumalik si Annalyn sa loob ng mansyon. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang silid, hinarang siya ni Nicole sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Nicole ay tila sumusakal sa hangin. Still here? Akala ko ba nag-eempake ka na? Pang-uuyam ni Nicole habang pinaglalaruan ng kanyang buhok. You know, Annalyn, pity doesn't suit you. Para kang isang basang aso na naghihintay ng pagkain. Don't you have any dignity left? O baka naman hinihintay mo lang na dagdagan ni Marco ang 5 milyon? Huminga ng malalim si Annalyn. Sa halip na sumigaw o umiyak,
Tiningnan niya si Nicole nang diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang galit. Nicole, ang dignidad ay hindi nasusukat sa laki ng perang nasa bangko o sa lalaking kasama mo sa kama. Nasusukat ito sa katotohanan. At ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Kahit gaano mo pa ito ibaon sa ilalim ng mga mamahaling damit at alahas. Napatitig si Nicole, tila hindi makapaniwala sa sagot ni Annalyn. How dare you speak to me like that? You're just a servant here now. Isang linggo, Nicole. Sabi ni Annalyn habang dahan-dahang lumalakad palayo. Isang linggo na lang ang ititira ko rito. Sulitin mo na ang bawat sandali sa tabi ni Marco. Dahil kapag lumabas na ang lahat, baka ikaw ang unang tumakbo palayo sa kanya. Pagdating sa laundry room, agad na isinalpak ni Annalyn ang USB drive sa kanyang laptop. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng processor ay tila isang timer na nagbibilang para sa katapusan ng mga demarko. Sa screen, lumitaw ang isang video. Malabo ang kuha dahil sa ulan, ngunit malinaw ang boses ng isang lalaki na nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa kalsada. At doon, nakita ni Annalyn ang isang figura na nakatayo sa tabi ng biktima. Hindi lang ito si Marco. May isa pang tao sa dashcam na yon na hindi niya inaasahang makikita. Ang sikat ng araw sa loob ng boardroom ng Vanguard Holdings ay tila masyadong maliwanag para sa madilim na timpla ng mukha ni Marco. Sa harap ng mga board members at mga investor, nakatayo siya ng buong kumpiyansa. Suot ang kanyang mamahaling suit na itinerno sa kintab ng kanyang sapatos. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa bagong merger, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nagbago. Mula sa makukulay na graphs at charts, isang itim na screen ang lumitaw na may isang mensahe sa gitna. System access denied. Unauthorized transaction detected. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga kamay na kanina ay kumpiyanting gumagalaw sa ere ay nanigas. Anong nangyari? Jason, ayusin mo ang system. Bakit biglang nag-lock ang server? Ang pasigaw niyang utos sa kanyang IT head, ngunit kahit ito ay tila nalilito, habang mabilis na pinipindot ang mga keys sa kanyang laptop. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard ay tila naging isang karera sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga investor na nagsisimula ng magbulungan. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng mansyon sa Forbes Park, si Annalyn ay tahimik na naglalampaso ng sahig sa tapat ng pintuan ng library ni Marco. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang banayad na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang hudyat na ang script na itinanim niya sa server ng kumpanya ay matagumpay na gumana. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng library, bit-bit ang kanyang mga gamit panlinis. Sa ilalim ng malawak na lamesang gawa sa mahoganya, habang nagkukunwaring nagpupunas ng mga alikabok, ay mabilis niyang idinikit ang isang maliit at manipis na listening device. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ilalim ng kahoy, tumpak at walang pag-aalinlangan. Naalala niya kung paano siya minaliit ni Marco noon, kung paano nito sinabing wala siyang alam, kundi ang maglaba at magluto. Ngayon, ang bawat linya ng code na isinulat niya sa madilim na laundry room ay tila isang hukbong uwent-unting lumulusob sa imperyong ipinagmamalaki ng asawa. Samantala, sa isang mamahaling butik sa Greenbelt, si Nicole ay nakatayo sa harap ng counter, napapaligiran ng mga bagong biling designer bags at sapatos. I'll take all of these. Just charge it to this card, wika ni Nicole, habang iniabot ang kanyang unlimited credit card na galing kay Marco. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamayabang habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi ng ibalik ng cashier ang card sa kanya. Ma'am, I'm sorry but your card was declined. Subukan po natin ang ibang card. Napakunot ang noo ni Nicole. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib,
Ngunit pinalitan niya ito ng galit. Declined? Are you kidding me? Do you know who owns this card? Marco De Marco. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo. Muling sinubukan ng cashier, ngunit ang tunog ng pagtanggi ng machine ay tila isang sampal sa mukha ni Nicole. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin at magbulungan. Ang hiyang nararamdaman ni Nicole ay tila isang apoy na lumalamon sa kanyang balat. This is impossible! Tatawagan ko si Marco. Sa pag-uwi ni Marco ng gabing iyon, ang galit sa kanyang mukha ay hindi maikakaila. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila pagyanig ng lupa. Nadatnan niya si Doña Aurora na abala sa panonood ng balita, habang si Nicole ay nakaupo sa sofa, umiiyak dahil sa nangyaring kahihiyan sa mall. Marco, what is happening? Bakit pati ang cards ko ayaw gumana? At sabi ni Nicole, pati ang accounts mo sa kumpanya ay naka-freeze? Bungad ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi ko alam. May glitch sa system at hindi mahanap ng IT team ang problema. Mawawalan ako ng mga investor kapag hindi ito naayos bukas. Sigaw ni Marco habang hinahagis ang kanyang bag sa sahig. Eksaktong lumabas si Annalyn mula sa kusina. Dala ang isang tray ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay nanatiling maamo. Ang kanyang mga mata ay nakayuko bilang tanda ng pagpapakumbaba. Marco, heto ang tsaa mo. Baka makatulong ito para kumalma ka. Ngunit bago pa mailapag ni Annalyn ang tsaa, ay hinawi ni Doña Aurora ang tray ng malakas. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog ng emosyon. Ang mainit na tsaa ay tumalsik sa paanan ni Annalyn, ngunit hindi siya kumibo. Ikaw ang malas sa bahay na ito. Turo ni Doña Aurora kay Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Simula nang malaman mong palalayasin ka na, kung ano-anong kamalasan na ang nangyayari. You are a jinx, Annalyn. Isang sumpa sa pamilyang De Marco. Mama, wala po akong ginagawa. Mahinang sagot ni Annalyn, habang dahan-dahang pinupulot ang mga basag na piraso ng tasa. Sa bawat pagdampot niya ng bubog, nararamdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat pirasong nababasag sa buhay ni Marco at Doña Aurora ay tila isang pirasong nabubuo muli sa kanyang sariling pagkatao. Lumayas ka sa harap namin! Ayaw kong makita ang mukha mo! Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Tumalikod si Annalyn at naglakad patungo sa laundry room. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isinuot niya ang kanyang earphones. Mula sa listening device na itinanim niya sa library, narinig niya ang boses ni Marco na kausap ang isang tao sa telepono. Yes, detective, ano ang nalaman mo? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Sir, may masamang balita. May isang tao na kumuha ng original file ng case 10 years ago. At ang mas malala, ang CCTV footage sa paligid ng kulungan ni Mang Carding ay tila may nagbubukas din. May nag-uungkat sa nakaraan, sir. Nanigas si Annalyn sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara. Annalyn, honey, I'm so sorry for everything. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon sa'yo nung nakaraang gabi. Masyado lang akong stressed sa kumpanya. Ang boses ni Marco ay naging kasing tamis ng pulot. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Annalyn mula sa kanyang asawa. Nakatayo ito sa gitna ng kanilang malawak na hardin habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Marco na nagpapakita ng isang pekeng bakas ng pagsisisi. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang malaking pumpon ng mga pulang rosas. Ang mga rosas na matagal nang alam ni Annalyn na dahilan ng kanyang matinding allergy at pagbahing, ngunit tila nakalimutan na naman ito ni Marco. Nasa gitna si Annalyn ng pagdidilig ng mga halaman. Ang malamig na tubig mula sa hose
ay dahan-dahang bumabasa sa tuyong lupa. Tulad ng pagtatangka ni Marco na basain ang kanyang nanunuyong puso ng mga huwad na pangako. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa masangsang na amoy ng mga rosas na nagpapabigat sa paghinga ni Annalyn. Ngunit sa halip na umiwas, nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya minaliit ng lalaking ito. I realize na ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Annalyn. Pagpapatuloy ni Marco habang hinahawakan ang mga balikat ng asawa. Yung mga accounts na inayos mo para sa akin noon, I need your help. Hindi ko mabuksan ang ilang emergency funds. I know you still care for me, right? After all, 7 taon tayong magkasama. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Annalyn. Isang ngang ngiti na itinago niya sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Marco, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. Alam ni Annalyn na kailangan ni Marco ang mga password ng Project X10 na tanging siya lang ang nakakaalam ng encryption. Ang bitag ni Marco ay isang lumang taktika, gamitin ang pag-ibig para makuha ang gusto. Marco, kung yan ang makakatulong sa'yo, gagawin ko. Mahinang sagot ni Annalyn habang dahan-dahang inaabot ang isang folder na kanina pa niya dala. Pero bago yon, may gusto lang akong ipapirma sa'yo. Ito ang mga dokumento para sa future natin. Para siguradong hindi na tayo mahihirapan kapag naayos na ang kumpanya. Dahil sa kumpiyansa na kontrolado pa rin niya ang asawa, hindi na nag-atubili si Marco. Mabilis niyang kinuha ang pluma at pinirmahan ang bawat pahina nang hindi binabasa ang maliliit na letra. Ang hindi niya alam, ang pinirmahan niya ay ang paglilipat ng ilang mahahalagang ari-arian ng pamilya De Marco sa isang trust fund na tanging si Annalyn lang ang may kontrol. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng marinig ang mabilis na pagbukas ng pinto patungo sa hardin. Marco, what are you doing with that woman? Sigaw ni Nicole. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga rosas na hawak ni Marco. Sabi mo, ayaw mo na sa kanya. Sabi mo palalayasin mo na siya. Bakit mo siya binibigyan ng mga rosas? Nicole, honey, wait. Business lang ito, okay? Pagdadahilan ni Marco habang pilit na lumalayo kay Annalyn na tila ba ang asawa niya ay isang nakakahawang sakit. Business? Business ba ang paghawak sa balikat niya? You liar! Patakbong lumapit si Nicole at pilit na kinuha ang mga rosas mula kay Marco bago ito ihagis ng malakas sa mukha ni Annalyn. Ang mga tinik ng rosas ay bahagyang tumama sa pisngi ni Annalyn ngunit hindi siya kumibo. Ang sakit ng mga tinik ay wala sa sakit ng bawat taon na tiniis niya sa mansyong ito. Nicole, tumigil ka na. You're making a scene. Sigaw ni Marco habang sinusubukang awatin ang nagwawalang hantin. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Doña Aurora sa eksena. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. Enough! Tumigil si Nicole, ngunit ang kanyang paghinga ay nananatiling mabilis. Doña Aurora, tinitingnan ko lang po ang karapatan ko rito. Hindi pwedeng balikan ni Marco ang babaeng yan. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang mukha ni Nicole ay napalingon sa lakas ng tama mula sa kamay ni Doña Aurora. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng bato. You're just a mistress, Nicole. Huwag mong kalimutan ang lugar mo sa bahay na ito. Wika ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Kailangan ni Marco ang talino ni Annalyn para maisalba ang kumpanya. Kung kailangang magkunwari ni Marco na mahal pa rin niya ang basurang ito para makuha ang mga accounts, gagawin niya. At ikaw, Nicole, manahimik ka kung ayaw mong ibalik kita sa putikang pinanggalingan mo. Napahawak si Nicole sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kahihiyan. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng pagtatanggol,
Ngunit tinalikuran lang siya ng lalaki. Sa sandaling iyon, nakita ni Annalyn ang tunay na kulay ng pamilyang ito. Walang pag-ibig rito, tanging pansariling interes lamang. Bumalik si Annalyn sa laundry room, bitbit ang folder na may pirma ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bakal. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang lihim na folder ng Project X10. Isang file ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang scan ng lumang diary ng kanyang yumaong ama. Sa huling pahina, may nakasulat na isang numero. 10, 24, 14. Iyon ang petsa ng aksidente. Biglang nakarinig si Annalyn ng mahinang pagkatok sa kanyang bintana. Pagdungaw niya, nakita niya si Nicole na nakatayo sa dilim. Ang mga mata nito ay puno ng puot at banta. Annalyn, akala mo ba nanalo ka na? Bulong ni Nicole mula sa labas. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Kung hindi mapapasa akin si Marco, walang magmamay-ari sa kanya. May alam ako tungkol sa gabing iyon. 10 taon na ang nakalilipas. At kung hindi mo ako titigilan, isasama ko kayong lahat sa pagbagsak ko. Ang bawat tipa sa keyboard ay tila isang tibok ng pusong nagluluksa. Sa loob ng maliit na labahan, kung saan ang amoy ng luma at basang tela ay humahalo sa init ng umaandar na laptop, hinarap ni Annalyn ang huling layer ng encryption ng Project X10. Nang sa wakas ay bumukas ang file, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mga matang puno ng pagod. Isang pangalan ang lumitaw sa gitna ng report tungkol sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas, Julian Santos. Napatigil ang mundo ni Annalyn. Ang pangalang iyon ay hindi lamang basta letra sa isang dokumento. Si Julian ay ang nakatatandang kapatid ni Sarah, ang kaisa-isang matalik na kaibigan ni Annalyn noong kolehiyo na bigla na lamang nawala sa kanyang buhay matapos ang isang trahedya. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit biglang naghirap ang pamilya ni Sarah, ang dahilan kung bakit nawalan sila ng pag-asa. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking inalagaan niya nang ito ay sugatan, ay ang mismong pumatay sa kapatid ng kanyang pinakamahal na kaibigan. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg ay binuo pala sa ibabaw ng dugo ng isang inosenteng tao. Nararamdaman ni Annalyn ang pag-akyat ng isang matinding pait mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng kanyang mga kamay, mainit at puno ng puot. "Papa, tignan mo po sila," bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang pamilyang inakala nating tagapagligtas, sila pala ang kumuha ng lahat sa atin. Patawarin mo po ako dahil naging bulag ako sa loob ng 7 taon. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, ang talino ni Annalyn ay hindi nagpatalo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at sinimulan ang huling hakbang ng kanyang plano. Gamit ang kanyang kasanayan sa teknolohiya, pinagsama-sama niya ang mga voice recordings ni Marco mula sa listening device at ang lumang dashcam footage. Binuo niya ang isang video na hindi lamang magpapakita ng aksidente, kundi magpipilit kay Marco na aminin ang lahat sa harap ng maraming tao. Ang bawat frame ng video ay tila isang bala na kanyang inihahanda para sa darating na bukas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa luma niyang maleta. Mula sa ilalim nito, kinuha niya ang isang mahabang bestida na kulay esmeralda. Ito ang damit na binili niya gamit ang sariling ipon bago pa man siya ikasal kay Marco. Isang damit na sumisimbolo sa kanyang pangarap na maging isang matagumpay na babae. Sa loob ng 7 taon, ang bestidang ito ay nanatiling nakatago tulad ng kanyang tunay na pagkatao. Bukas ang huling araw, wika niya sa kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang martir na si Annalyn na laging nakayuko. Ang nakikita niya ngayon ay isang arkitekto ng katarungan,
na may mga matang kasing lamig ng bakal. Lalabas na sana siya ng laundry room para kumuha ng tubig nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas nang makita ang isang anino sa labas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at doon niya nakita si Doña Aurora na nakatayo ng tuwid habang hawak ang isang baso ng gatas. Ngunit ang baso ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ng matanda na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkabagbag sa sahig. Ang mga mata ni Doña Aurora ay nakapako sa screen ng laptop ni Annalyn na hindi pa naisasara. Doon sa gitna ng monitor ay nakapose ang imahe ng duguang kalsada at ang mukha ni Marco na punong-puno ng takot. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng matanda ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humihinga ng malalim. Annalyn, anong ibig sabihin nito? Ang nangangatal na tanong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dati niyang kapangyarihan. Hindi gumalaw si Annalyn. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng pintuan. Ang kanyang anyo ay tila isang hukom na naghihintay ng hatol. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang lubid na uent-unting napuputol. Ito ang katotohanang pilit ninyong ibinaon, Doña Aurora. Malamig na sagot ni Annalyn. Ang katotohanang hindi kayang burahin ng 5 milyong piso o ng anumang kasinungalingan. Ang takot sa mga mata ni Doña Aurora ay biglang napalitan ng isang mapanganib na kislap. Alam ni Annalyn na sa sandaling ito, wala nang balikan. Ang digmaan ay tuluyan nang nagsimula sa loob ng mansyong ito sa Forbes Park. Kain na po kayo. Espesyal ang niluto ko para sa inyong lahat ngayong gabi. Ang boses ni Annalyn ay parang isang kalmadong daluyong sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan. Suot ang kanyang malinis na apron habang isa-isang inilalapag ang mga paboritong putahe ni na Marco at Doña Aurora. Ang bango ng kare-kare at ang usok ng mainit na sinigang ay pumupuno sa marangyang silid. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay kasing bigat ng tingga. Pagkatapos ng tensyon sa laundry room noong nakaraang gabi, tila nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Hindi alam ni Annalyn kung paano naniwala si Doña Aurora sa kanyang palusot na nakuha lang niya ang video sa isang kumakalat na link sa social media. O baka sadyang pinili lang ng matanda na manahimik habang nagpaplano ng susunod na hakbang. Ngunit sa bawat sulyap ni Doña Aurora sa kanya, ramdam ni Annalyn ang talim ng hinala na tila isang kutsilyong nakatutok sa kanyang likuran. Bakit parang masyado kang masaya, Annalyn? Tanong ni Marco habang hinihiwa ang karne ng may gigil. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Nakatanggap na ako ng tawag mula sa bangko na unfreeze na ang ilang accounts ko. Pero ang kumpanya, kailangan nating ayusin ang system bukas sa gala. Masaya lang po ako dahil huling gabi ko na ito rito, Marco. Sagot ni Annalyn ng may matamis ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang na maalala ninyo ako sa huling pagkakataong ito bilang asawang naglingkod ng tapat. Sa tabi ni Marco, si Nicole ay nakaupo ng balisa. Panaka-naka niyang tinitingnan ang kanyang cellphone, hinihintay ang mga notifications na hindi na dumarating dahil sa pag-freeze ng kanyang mga credit cards. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit habang nakatingin sa tila kalmadong anyo ni Annalyn. Pakiramdam ni Nicole ay dahan-dahan siyang nalulunod habang si Annalyn naman ay natututong lumutang sa gitna ng baha. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat vibration nito sa matigas na kahoy ay lumilikha ng isang nakakaalarmang tunog na nagpatigil sa lahat. Nang basahin ni Marco ang mensahe, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Isang litrato ang nakalakip doon. Isang luma at dugo ang plaka ng sasakyan mula sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Sino ito? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Sino ang nagpapadala nito? May problema ba, babe? Tanong ni Nicole, ngunit binaliwala lang siya ni Marco. Mabilis itong tumayo at iniwan ang hapagkainan. Bit-bit ang kanyang takot na hindi na niya kayang itago. Samantala, habang abala ang lahat sa kani-kanilang paranoia, palihim na umakyat si Nicole patungo sa laundry room. Alam niyang nandoon pa ang tsekeng 5 milyong piso na itinapon ni Marco kay Annalyn. Dahil sa desperasyon na mawalan ng luho, kailangan niya ang perang iyon. Nang makapasok siya sa madilim na silid, nakita niya ang tseke sa ibabaw ng maliit na lamesa, tila naghihintay na kuhanin. Hindi nagatubili si Nicole. Mabilis niyang ibinulsa ang papel. Hindi alam na bawat galaw niya ay nakatala sa lihim na kamera na itinanim ni Annalyn. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Annalyn patungo sa hardin. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang mga dahon ay nananatiling basa at nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Lumapit siya sa isang bahagi ng hardin kung saan siya nagtanim ng mga halamang gamot noong unang taon niya rito. Dahan-dahan siyang lumuhod at kumuha ng isang ng lupa. Piniga niya ang lupa sa kanyang palad, nararamdaman ng lamig at ang pagiging totoo nito. Ito ang tanging bagay sa mansyong ito na hindi nagsisinungaling. Ito ang lupang nakasaksi sa kanyang bawat luha at bawat panalangin. Dadalhin ko ang alaala ng lupang ito, bulong niya sa sarili. Upang hindi ko makalimutan na mula sa putik, may kakayahan akong bumangon at maging malaya. Bumalik siya sa loob ng bahay at dumaan sa tapat ng library ni Marco. Narinig niya ang malakas na kalabog ng mga gamit na bumabagsak sa loob. Ang ingay ng pagkasira ay tila musika sa kanyang pandinig. Nasaan na ang files? Bakit nawawala ang lahat ng backup? Ang sigaw ni Marco mula sa loob. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Ang boses ng isang taong nakikita na ang dulo ng kanyang kaharian. Hindi na nag-abalang tumingin pa si Annalyn. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang silid. Bit-bit ang kanyang maleta at ang kanyang katarungan. Bukas sa harap ng lahat, ang huling hapunan na ito ay papalitan ng isang piging ng katotohanan. Ngunit nang buksan niya ang kanyang laptop para sa huling check bago ang gala, isang notification ang lumabas sa kanyang screen na hindi niya inaasahan. Isang hindi kilalang user ang pumasok sa kanyang system at isang mensahe ang lumitaw sa gitna. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, Annalyn. Handa na ang lahat para sa bukas. Magsaya kayo sa huling pagkakataon dahil pagkatapos nito, wala nang matitira sa inyo kundi ang madilim na anino ng inyong mga kasalanan. Ang bulong na yon ni Annalyn sa kanyang sarili ay tila isang sumpa na binalot ng sutla habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati. Ang kanyang bestidang esmeralda ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na chandelier. Ang bawat tahi nito ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang 7 taong pananahimik. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang usok ng mga sigarilyo sa paligid ay hindi sapat para takpan ng amoy ng pagkabulok ng moralidad sa loob ng silid na ito. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ni Annalyn si Marco. Ang kanyang asawa ay tila isang hari. Nakatayo ng tuwid. Habang hawak ang isang baso ng champagne, sa tabi nito ay si Nicole na nakasuot ng isang makinang na puting gown, isang mapangahas na pagtatangkang magmukhang inosente sa gitna ng kanyang pagnanakaw. Ang tawa ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamayabang na tila ba ang pamilya de Marco ay hindi matitinag ng anumang bagyo. "Babe, look at her," bulong ni Nicole kay Marco habang nakatingin kay Annalyn. "She looks like she's attending a funeral instead of a celebration." Nakakaawa talaga ang hitsura niya, trying so hard to belong. Hayaan mo siya, Nicole. Mamaya, pagkatapos ng speech niya,
Tuluyan na siyang maglalaho sa buhay natin. Sagot ni Marco nang may malamig na ngiti. Ito ang huling gabi ng pagiging Mrs. DeMarco niya. Nagsimula ang programa. Ang bawat salita ng MC ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Nang tawagin si Marco sa entablado, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Nagpasalamat siya sa kanyang mga investor, sa kanyang ina, at lalong-lalo na kay Nicole, na tinawag niyang the inspiration behind the new Vanguard Holdings. Walang banggit sa pangalan ni Annalyn, walang pasasalamat para sa babaeng nagbigay ng lahat para sa kanya. And now, wika ni Marco habang nakatingin kay Annalyn ng may mapang-uyam na kislap sa mga mata. Imbibitahan natin ang aking asawa, si Annalyn, para sa kanyang huling mensahe bago siya magpahinga mula sa kanyang mga tungkulin sa kumpanya. Dahan-dahang lumakad si Annalyn patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na kahoy ay tila isang martsa ng kamatayan para sa mga nakatago sa dilim. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya kumukurap. Nang hawakan niya ang mikropono, nararamdaman niya ang malamig na metal nito. Isang paalala na ang oras ng pagpapakumbaba ay tapos na. 7 taon, panimula ni Annalyn. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. 7 taon akong naging bahagi ng pamilyang ito. Maraming nagsasabing ako ang pinakamaswerteng babae dahil napunta ako sa isang DeMarco. Pero ngayong gabi, gusto ko kayong anyayahan na panoorin ang tunay na kasaysayan ng tagumpay na ipinagdiriwang natin ngayon. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Isang malaking screen sa likuran ni Annalyn ang bumukas. Inasahan ni Marco na lalabas doon ang mga larawan ng kanilang kasal at ang kasaysayan ng kumpanya. Ngunit ang lumitaw ay isang malabo at madilim na video mula sa isang dashcam. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento. Nakita ng lahat ang isang sasakyang mabilis na tumatakbo sa gitna ng ulan. 10 taon na ang nakalilipas. Nakita nila ang pagtama nito sa isang lalaking tumatawid, si Julian Santos. At ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, narinig ng buong ballroom ang boses ni Marco na nag-uutos na iwanan ang biktima. Kasunod ang boses ni Doña Aurora na nagsasabing sila ang bahala sa driver na aako sa kasalanan. Annalyn, patayin mo iyan! Anong kalokohan ito? Sigaw ni Marco habang sinusubukang lumapit sa projector. Ngunit ang system ay nakalock. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Ang bawat mukha ng mga investor ay napuno ng pagkabigla at diring-diri. Ito ang pundasyon ng Vanguard Holdings. Sigaw ni Annalyn, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Isang pundasyong binuo sa dugo ni Julian Santos at sa paghihirap ni Mang Carding. Akala ninyo ay mabibili ninyo ang lahat ng tao, pero ang katarungan ay hindi kailanman nagkaroon ng presyo. Hindi pa natatapos ang gulo nang lumabas sa screen ang mga dokumento ng Project X10, ang ebidensya ng malawakang pangungurakot ni Marco sa pera ng mga investor para pambili ng mga luho ni Nicole. Ang mga bulungan ay naging malalakas na sigaw ng protesta. Si Doña Aurora ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang nakikita ang kanyang reputasyong gumuho sa loob ng ilang minuto. You monster! Sigaw ni Nicole kay Annalyn habang sinusubukang saktan ito. Ngunit agad siyang napigilan ng mga security guard na kanina pa nakastandby sa ilalim ng utos ng misteryosong kakampi ni Annalyn. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang banal na interbensyon. Isang grupo ng mga pulis, kasama ang isang opisyal mula sa NBI, ang pumasok at dahan-dahang lumakad sa gitna ng crowd patungo sa entablado. Marco DeMarco, Doña Aurora DeMarco, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Wika ng opisyal. Tumingin si Marco kay Annalyn, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pagsisisi. Annalyn, bakit mo ito ginawa?
Sisirain mo ba ang lahat? Tumingin si Annalyn ng diretso sa asawa. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-ibig, tanging kapayapaan na lamang. Hindi ko sinira ang lahat, Marco. Ikaw ang gumawa niyan 10 taon na. Ang nakalilipas, tinapos ko lang ang sinimulan mo. Habang pinupusasan si Marco at ang kanyang ina sa harap ng lahat ng tao, ang bawat kislap ng kamera ay nagsilbing saksi sa kanilang tuluyang pagbagsak. Si Nicole ay nakitang kinakaladkad din palabas dahil sa kasong pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya. Naiwang nakatayo si Annalyn sa gitna ng entablado, mag-isa ngunit hindi na kesa noon. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 7 taon ay tila dahan-dahang natutunaw. Ngunit sa gitna ng mga pulis, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Annalyn. Ito si Mang Carding, ang driver na pinalaya na sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ni Annalyn. Lumakad si Annalyn pababa ng entablado. Iniwan ang lahat ng karangyaan at kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya palayo sa ballroom, nararamdaman niya ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay tila hindi na kasing lupit ng mga nakaraang taon. Sa harap ng mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay nabasag hindi ng mga marangyang sasakyan, kundi ng pagdating ng mga truck na maghahakot ng mga kagamitang kinuha na ng bangko. Ang malaking gate na gawa sa bakal, na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Marco, ay dahan-dahang bumukas ng may mabigat na tunog, tila isang huling hininga ng isang naghihingalong higante. Sa loob ng presinto, sa likod ng mga rehas na malamig at puno ng kalawang, nakaupo si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala nang makitang pag-asa. Ang bawat tunog ng bakal na naglalapat sa tuwing may dumadaang gwardiya ay tila isang paalala ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sa kabilang selda, naririnig ang walang tigil na paghikbi ni Doña Aurora na tila hindi matanggap na ang kanyang marangyang buhay sa Forbes Park ay napalitan ng isang masikip at mainit na silid. Pumasok si Annalyn sa visitation room. Suot niya ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang mukha ay malinis at payapa. Wala siyang dalang galit. Tanging ang bigat ng katarungan na sa wakas ay naisakatuparan. Nang makita siya ni Marco, agad itong lumapit sa rehas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humahawak sa bakal. Annalyn, please, bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Gagawin ko ang lahat. I'll give you more than 5 million. I'll give you the company. Just get me out of here, babe. Remember our 7 years together? Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Annalyn. Tiningnan niya si Marco, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na nagdulot ng labis na pasakit. 7 taon, Marco. 7 taon akong naging bulag. Inisip mo ba ang 7 taon na yon nang itapon mo sa akin ang tsekeng ito? Dahan-dahang inilabas ni Annalyn ang isang maliit na sobre. Mula rito, ibinuhos niya sa harap ni Marco ang mga piraso ng tsekeng 5 milyong piso na pinunit-punit ni Nicole bago ito nahuli. Ang mga maliliit na papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig ng presinto, tila mga patay na dahon sa gitna ng taglamig. Nicole tried to steal this, Marco, pero wala na itong halaga. Wika ni Annalyn. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, ang perang ito ay basura na ngayon. Hindi mo mabibili ang katahimikan ni Mang Carding at lalong hindi mo mabibili ang buhay ni Julian Santos. Annalyn, you don't understand. Ginawa ko lang yon para sa atin. Sigaw ni Marco, habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Mama told me to hide it. It was an accident. Ang aksidente ay hindi tinatakpan ng kasinungalingan, Marco. Ang aksidente ay hinaharapan ng pananagutan. Sagot ni Annalyn. Tumayo siya at dahan-dahang tumalikod.
Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang Annalyn na kilala mo. Ang Annalyn na martir ay namatay na kasabay ng katotohanang natuklasan ko. Habang naglalakad si Annalyn palabas ng presinto, nadatnan niya sa labas si Mang Carding. Ang matanda ay kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at ang anak na ngayon ay ganap ng magaling mula sa sakit. Ang pasasalamat sa mga mata ni Mang Carding ay higit pa sa anumang salita. Ang tunog ng kanilang mga pag-iyak ng kagalakan ay tila isang himig ng pag-asa na pumupuno sa hangin. Salamat, Ma'am Annalyn. Dahil sa inyo, sa wakas ay makakatulog na ako ng mahimbing. Wika ni Mang Carding habang nagmamano sa kanya. Wala po iyon, Mang Carding. Karapatan niyo po ang hustisyang ito. Sagot ni Annalyn ng may malambot na ngangiti. Samantala, sa isang malayong kulungan ng mga kababaihan, si Nicole ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng Forbes Park ay nauwi sa kasong pagnanakaw at estafa. Ang bawat alaala ng kanyang karangyaan ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bumalik si Annalyn sa mansyon sa huling pagkakataon. Kinuha lamang niya ang kanyang lumang laptop at ang maliit na sako ng lupa mula sa hardin. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate, narinig niya ang tunog ng paglock ng pinto mula sa mga awtoridad. Ang imperyo ng mga DeMarco ay tuluyan ng gumuho. Iniwan ang mga anino ng kasakiman sa loob ng malawak at madilim na silid. Sumakay si Annalyn sa isang taxi. Nang itanong ng driver kung saan sila pupunta, tumingin si Annalyn sa bintana. Pinapanood ang mga puno na mabilis na nagdadaan. Sa terminal po ng bus, pupunta po ako sa lugar kung saan nagsisimula ang bagong umaga. Sa kanyang kandungan, ang laptop ay nakabukas pa rin. Isang bagong email ang dumating mula sa misteryosong kakampi. Nakasulat doon, "The foundations are cleared, architect. It's time to build your own empire now." Napangiti si Annalyn, ang kanyang puso ay magaan, ang kanyang isipan ay malinaw. Ang katarungan ay nakamit na, at ang kanyang tunay na buhay ay magsisimula na ngayon. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng mapait na kahapon. Sa baybayin ng Batangas, kung saan ang asul na dagat ay nakikipaghalikan sa gintong sikat ng araw, isang maliit na gusali ang nakatayo ng may dangal. Ito ang Annalyn's Haven, isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa, kung saan itinuturo ang teknolohiya at pangkabuhayan upang mahanap nila ang sarili nilang lakas. Nakatayo si Annalyn sa balkonahe ng center, pinagmamasdan ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, malayo sa nakakasakal na amoy ng mansyon sa Forbes Park. Ang bawat paghinga niya ay malalim. Punong-puno ng kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang bigat ng pagiging isang martir. Mula sa balita kamakailan, nalaman niyang tuluyan ng tinanggihan ng korte ang apela ni Marco. Ang 7 taon na inilaan ni Annalyn sa kanya ay tila naging 7 dekada ng pagdurusa sa loob ng rehas. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa ospital ng kulungan. Ang kanyang dating matayog na lipad ay nauwi sa isang lupaypay na pakpak. Iniwan ng lahat ng mga kaibigang akala niya ay tapat sa kanya. Ang kanilang kayamanan ay tuluyan ng naglaho na ipamahagi sa mga taong ninakawan nila ng katarungan at kabuhayan. Ma'am Annalyn, handa na po ang mga estudyante para sa inyong klase, wika ng isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Salamat, Maria. Susunod na ako. Sagot ni Annalyn ng may malambot na ngiti. Ang kanyang boses ay may himig ng awtoridad ngunit puno ng pagmamahal. Bago pumasok sa loob, kinuha ni Annalyn mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang kanyang lumang singsing sa kasal,
ang huling simbolo ng kanyang pagkakagapos. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang ginawa ni na Marco. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang masaktan siya ng ganoon katagal. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang bigyang daan ang kanyang hinaharap. Dahan-dahan niyang inihagis ang singsing patungo sa malalim na asul na dagat. Nakita niya ang pagtalbog ng liwanag sa metal bago ito tuluyang lumubog at lamunin ng mga alon. Ang bawat bula na lumabas mula sa tubig ay tila isang huling paalam sa kanyang hapis. Sa loob ng kanyang center, nakita niya ang mga kababaihang dati ay tulad niya, nakayuko, takot at walang boses. Ngunit ngayon, sa tulong ng teknolohiya at pagmamalasakit, natututo silang bumuo ng sarili nilang mga pangarap. Ang misteryosong kakampi na tumulong sa kanya sa gala ay walang iba kundi si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigang matagal nang nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon para maisalba siya. Ngayon, magkasama silang bumubuo ng isang imperyong hindi gawa sa pera, kundi sa dangal. Nahanap na ba ni Annalyn ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang yon ay hindi nanggaling sa pagbagsak ni na Marco, kundi sa pagbangon niya mula sa sarili niyang mga abo. Ang 5 milyong pisong itinapon sa kanya noon ay walang-wala, kumpara sa halaga ng isang babaeng marunong tumayo sa sariling mga paa. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasulat sa isang tseke o sa pangalan ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa lakas ng loob na sabihing tama na at sa tapang na magsimula muli kahit gaano pa kadilim ang gabi. Habang ang araw ay ganap nang sumisikat sa silangan, dahan-dahang pumasok si Annalyn sa loob ng gusali. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang katiyakan. Ang dilim ay tapos na at ang bagong umaga ay punong-puno ng liwanag.